Mga tol at misis, may mga insidente na nagsisimula sa galit. Mayroon ding nagsisimula sa takot. Pero sa kasong ito, nagsimula ang lahat sa isang lihim na inakala ng isang ina na mananatiling nakabaon habang buhay. Sa isang tahimik na komunidad sa Thailand ay namuhay si Mami Ninfa, 39 na taong gulang. Sa unang tingin ay isa lamang siyang ordinaryong biyuda na nagsisikap buhayin ang kambal niyang anak na sina Marcos at Jonard, kapwa 22 taong gulang. Ngunit sa likod ng katahimikang iyon ay isang nakaraan na puno ng karahasan. Ayon sa mga ulat, matagal nang nakararanas ng matinding pananakit at pang-aabuso ang pamilya mula sa ama ng kambal. Maraming gabi ang lumipas na puro sigawan at pananakit ang nasasaksihan ng magkapatid, hanggang dumating ang gabing tuluyan nang nagbago ang kanilang buhay. Natagpo ang wala ng buhay ang ama. Ang opisyal na kwento ay isa itong trahedyang dulot ng marahas na komprontasyon. Ngunit may isang katotohanang hindi kailanman sinabi sa mga otoridad. Alam iyon ni Mommy Ninfa. At makalipas ang ilang taon, Malalaman din iyon ng kanyang kambal na anak. Hindi nila agad isinumbong ang kanilang ina. Sa halip, ginawa nila itong sandata. Sa simula ay mga pagbabanta lamang. Kapag nagsalita kami, makukulong ka. Unti-unti, naging kontrol ang lahat. Hindi na pera ang hinihingi. Hindi na simpleng pagsunod. Unti-unti nilang ginawang bihag sa takot ang sarili nilang ina. Sa puntong iyon ay hindi na lamang isang lihim ang bumibigat sa bahay na iyon. Isa na itong kulungang walang rehas. Habang lumilipas ang mga buwan ay lalo pang tumitindi ang kontrol ni na Marcos at Jonard kay Mommy Ninfa. Hindi na sila simpleng mga anak na may alam sa isang madilim na lihim. Sila na ang nagdidikta ng bawat kilos ng kanilang ina. Ayon sa kwento ng dokumentaryong pinaghangwaan ng istoryang ito, ginamit ng kambal ang nalalaman nila tungkol sa pagkamatay ng kanilang ama upang takutin ang kanilang ina. Paulit-ulit nilang ipinapaalala na isang salita lamang ang kailangan upang mabuksan muli ang investigasyon. Kung ayaw mong makulong ka, ay sundin mo lang ang gusto naming gawin sa'yo, Mami. Saad ni Marcos. O nga, Mami. Dapat ibigay mo na lang ang nais namin sa'yo. Total, pareho naman tayong nananabik sa pagmamahal ng isa't isa. Sa ganda mong yan, sayang lang kung mapupunta sa iba ang iyong kaakit-akit na pangangatawan. Kami lang dapat ni Marcos ang makinabang at magpakasasa sa iyong napakagandang kuweba. Ang sabi naman ni Jonard. Dahil sa matinding takot na makulong at tuluyang mawalan ng kalayaan, ay unti-unting nawalan ng kakayahang tumanggi si Mommy Ninfa sa mga ipinapagawa ng kanyang mga anak. Yan, ganyan nga. Masunurin ka naman pala, Mommy eh. Simula ngayon ay pagmamay-ari na namin ang buong wangkata mo. Sambit ng mabugling magkapatid. Hindi na ito simpleng pangingikil. Isa na itong matinding anyo ng pamimilit at psikolohikal na pang-aabuso. Sa labas ng kanilang bahay, mistulang normal ang lahat. Nakangiti sila sa mga kapitbahay. Nagkakasama sa mga okasyon. Walang sino man ang naghinalang sa loob ng bahay ay may isang ina na halos hindi na makapagdesisyon para sa sarili. Sa mga ganitong kaso ay madalas itanong ng publiko, bakit hindi na lang siya humingi ng tulong? Ngunit ayon sa mga eksperto sa psikolohiya, ang taong matagal nang nabubuhay sa takot at guilt ay maaaring mawalan ng paniniwalang mayroon pa siyang paraan upang makaalis sa sitwasyon. kapag ang isang tao ay paulit-ulit na kinokontrol at tinatakot, unti-unti nitong tinatanggap na wala na siyang pagpipilian. At iyon ang sinasabing nangyari kay Mommy Ninfa. Habang tumatagal ay lalong nagiging agresibo ang kambal sa kanilang mga pagbabanta. Ang lihim tungkol sa ama ang naging tanikala na patuloy nilang ginagamit upang kontrolin ang kanilang ina. Ngunit gaya ng maraming krimen, may isang pagkakamali na hindi nila naisip. May isang taong nagsimulang makapansin na may kakaiba sa kilos ni Mommy Ninfa. At ang maliit na hinalang iyon, ang magiging simula ng pagbagsak ng matagal nang itinatagong sikreto. May kasabihang, ang lihim ay maaaring maitago sa loob ng maraming taon,
pero hindi ito kayang ikubli habang buhay. Habang lumilipas ang panahon, ay kapansin-pansin na ang pagbabago kay Mommy Ninfa. Tahimik, balisa, at tila laging may kinatatakutan. Ang dating masiglang ina ay unti-unting nawalan ng sigla. Ayon sa mga ulat, may isang taong malapit sa pamilya ang nagsimulang magtanong kung bakit tila kontrolado ang bawat kilos ni Mommy Ninfa. Sa una ay tinanggi niya ang lahat. Ngunit nang hindi na niya kayanin ang matinding psikolohikal na pressure, unti-unti niyang isiniwalat ang katotohanan. Doon lamang nalaman ng mga otoridad na hindi lamang pala isang lumang kaso ng pagkamatay ng ama ang dapat imbestigahan. May isa pang mas mabigat na usapin. Napag-alamang matagal nang ginagamit ng kambal ang nalalaman nilang lihim upang takutin, manipulahin at kontrolin ang kanilang ina. Ang matinding blackmail, pananakot at coercive control ang naging sentro ng investigasyon. Sa muling pagbubukas ng kaso, sinuri rin ng mga investigador ang tunay na nangyari sa pagkamatay ng ama. Lumabas na ang pamilya ay matagal umanong nakaranas ng matinding pang-aabuso mula rito, isang kontekstong hindi nagbibigay katwiran sa anumang krimen, ngunit mahalagang maunawaan upang makita kung paano nauwi sa trahedya ang kanilang buhay. Sa huli, wala ni isa sa kanila ang tunay na nagwagi. Isang ama ang nawala. Isang ina ang nabuhay sa takot at matinding konsensya. At dalawang anak ang nasangkot sa serye ng mabibigat na krimen dahil pinili nilang gamitin ang isang lihim bilang sandata sa halip na hayaan ang batas na umusad. Ang kasong ito ay madalas gamitin ng mga eksperto bilang halimbawa kung paano ang karahasan sa loob ng tahanan ay maaaring mag-iwan ng malalim na sugat na nakaaapekto sa buong pamilya sa loob ng maraming taon. Hindi nito ipinapakita na ang pang-aabuso ay katanggap-tanggap at lalong hindi nito binibigyang katwiran ang paghihiganti o anumang uri ng pamimilit. Sa halip, ipinapaalala nito na kapag ang karahasan ay hindi agad napipigilan at ang mga lihim ay patuloy na itinatago, maaari itong humantong sa mas mabibigat pang trahedya. Mga tol at misis, ang kwentong ito ay isang dramatized crime documentary narration na hango sa mga ulat at dokumentaryong pinagmulan na may binagong presentasyon para sa layunin ng pagbibigay kaalaman at pagsusuri. Hindi ito nilikha upang manghikayat o magbigay katwiran sa karahasan, pang-aabuso o anumang ilegal na gawain. Ang layunin nito ay ipakita ang mga naging bunga ng karahasan, manipulasyon at pagtatago ng krimen at magsilbing paalala sa kahalagahan ng maagap na paghingi ng tulong at tamang proseso ng batas. Sa huli, ipinapakita ng kasong ito na ang karahasan at mga lihim ay maaaring magdulot ng mas mabibigat pang trahedya kapag hindi agad natutugunan. Kung may natutuhan kayo sa dokumentaryong ito ay huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para sa iba pang crime documentaries. Maraming salamat sa inyong panonood at magkita-kita tayong muli sa susunod na video.